Colonial TV. Will you marry me? Inihit ng ubo si Anne at naibugan niya ang kinakain dahil sa narinig mula sa kaibigang doktor na si Dan. Anak ka ng teteng, Doc Dan. Gusto mo ba talaga akong patayin? Hindi naman. I want to have a living, breathing bride on the day of our wedding. Kung papayag kang pakasal sa akin. Anito sa tonong hindi niya alam kung nagbibiro o seryoso. Inabutan siya nito ng tubig at tissue paper. Well, will you marry me? No! Padaskol siyang kumuha ng tissue. Alam mo, Dan, magkaibigan tayo at mataas ang tingin ko sa'yo bilang isang pinakamagaling at pinakagwapong doktor sa ospital na to. Kaya please lang, huwag mo akong bigyan ng dahilan na katayin ka. Tigilan mo ako sa kalokohan mong yan. Hay, sumandal ito sa kinauupang silya at nagpalingalinga sa kabuuan ng ospital canteen na kinaroroonan nila. Sa tingin mo, may tatanggap sa alokong kasal sa mga taong naririto sa ospital? Meron, yung mga pasyente mong psych ward. Dumukwang siya para sa latin ng noon nito. Wala ka namang sakit. Ano ba nangyayari sa'yo at balak mo na palalong guluhin ang magulo kong isip, ha? I'm fine. Humalikip-kip ito at nahangiting pinagbasdan siya. You don't like me, and here I thought you had a crush on me. I had. So, bakit ayaw mong tanggapin ang proposal ko? Sa pagkakaalam ko, wala kang boyfriend ngayon, hindi ba? Wala nga, pero hindi ibig sabihin nun, ipapatulan ko na agad ang kalokohan mo. I'm serious. You don't love me. Does it really matter? Siyempre naman, kasal kaya ang pinag-uusapan dito. You can't just ask anyone to marry you. That's why I ask you. Huminga siya ng malalim at saglit na pumikit upang i-interpret ang sinasabi nito. Dan, ano ba talaga ang problema? Nothing. I suddenly want to marry. Ganon? Diskumpyadong tiningnan niya ito. May niluluto ka na naman bang kalokohan para sa mga kawawa mong pinsan? Paborito nitong pastime ang makaalam sa buhay ng mga pinsan nito, partikular na sa love life ng mga ito. At the moment na nanahimik na mga pinsan kong pasaway, they finally found the right one for them. Looking at them, bigla kong naisip ang sarili kong love life. Wala pa nga pala akong fiancé o kahit girlfriend. So, gusto mo lang makiuso kaya mo ako inaalok ng kasal, ganon? Of course not. Nakita ko kasi mga benefits ng pag-aasawa dahil sa kanila. And that is, I will finally have someone to go home to. Napabuntong hininga siya. Mukhang nagpaparamdam na ng biological clock ng paborito niyang doktor. Pero may biological clock ba ang mga lalaki? Hindi ba sa babae lang applicable yun? Kung gusto mo talaga magpakasal, dapat naghahanap ka na muna ng girlfriend. Hindi yung basta mo nalang aalokin ng kasal ang pinakamagandang nurse sa ospital na to. Walang magtsatsaga sa tulad ko. I'm always busy and I prioritize my patients. Since you're a nurse, maintindihan mo ang way of living ko, kaya ikaw ang inaalok ko ng kasal. Dan, hindi ganyan ang pamantayan sa pagpili ng partner in life. Dapat mahal mo ang taong iyon. Mahal naman kita Bilang kaibigan lang. Well, I can love you more than that a friend. Mabait ka naman. Pinagsalikop niya mga kamay at tumikit. Dear Lord, give me patience. Mababaliw ako sa isang to. Tumawa si Dan. Dumilat siya, tiningnan nito. Kung hindi lang niya alam na kaibigan lang talaga ang tiningin niya dito at kung katulad lang siya ng karamihan sa mga babaeng medical staff doon na nababaliw rito, baka sakaling tanggapin niya ang alok nito. Buong puso pa. Pero alam niya magkaibigan lang talaga sila at hanggang doon lang iyon. Siguro nga ginawa ng Diyos ang bawat tao na may kanya-kanyang nakatakdang kapartner sa buhay. At hindi titibok ang puso ng isang tao para magmahal ng totoo hanggat hindi nito natatagpuan ng taong itinakda para dito. Well, kung sakaling si Doc Dan pala talaga magiging partner ko for life, eh hindi ako magrereklamo. He's handsome, very nice, very sweet, and has a stable and noble job. Hindi siya lugi kung ito ang makakasama niya sa buhay.
Kaya lang, sa ngayon talaga ay wala siyang nararamdaman para dito maliban sa pagiging kaibigan. At kahit marami na siyang nagawang kalokohan sa ibang tao, pangarap pa rin niyang magmahal ng totoo. Hindi niya gustong mag-asawa dahil lang sa petching biological clock. Sorry Doc Dan, tutulungan lang kita mahanap ang babaeng para sa'yo. I knew you'd say something like that. Nahangiting tumangutang mo ito. Oh well, since walang pakundangan mong tinanggihan ang alok kong kasal, pwede bang magpasama na lang sa isa family reunion namin sa darating na Sabado? Reunion? 3 of my cousins are going to formally introduce their fiancés. Ayokong pumunta na walang kapartner. My cousin Art would be there, and he probably won't have any partner either. But that's normal because he's such a recluse. Ako, walang excuse na maging single and unattached. Bakit nga ba wala ka pa ring girlfriend hanggang ngayon, Doc Dan? Hindi naman siguro bading. Secret. Misteryosong ngiti ito. Hindi ako sasama, baka ma-out of place lang ako sa inyo. Kasama mo naman ako, kaya hindi ka maiilang. Pumayag ka na. Total naman binastad mo na ako. Susihin ba raw ako? Ikaw naman dumbas na lang nag-alok ng kasal dyan. Eksaheradong sinamangutan ko siya. Saan bang venue ng reunion nyo? Sa Mindoro, may ancestral house kami roon na pinagmumugaran ng mga multo. Nice! So balikan tayo? Nope. 3 days tayo roon para naman makapag-enjoy ka sa scenery. 3 days? Ayaw mo? I'm not sure. Maraming multo ron. Ano namang gagawin ko sa multo? Saglit lang siyang nag-isip. Kung sa bagay, gusto ko rin naman makapagbakasyon kahit sandali lang. Sige, payag na ako. Ano nga ulit magiging papel ko roon? Pet ko. Tapos na ang hospital round ni Anne at patungo na siya sa nurse's station sa ika-8 palapag ng ospital. Nagahampas siya ng pindutin niya ang elevator button nang pindutin din niya ng kung sino. Nadiinan tuloy ang kanyang pobreng daliri. She looked at the man beside her. Ine-expect niya magsusorry ito at handa na sana ang walang imbot niyang pagpapatawad. Ngunit ni hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Nauwi tuloy sa asar ang nangiwi ang sana ay magandang ngiti niya. Walang galang sa mga bayani ng ating lahi. Magkakastiff na ka rin. Nakainos na sabi niya. Gwapo sana ito. In fact, pwedeng-pwede niya itong ilihera sa level ng kagwapuhan ni Dan. Pero kung hindi man lang ito mabanat ang pisngi parang umiti, never ito makakarating sa level ng doktor. Napalingon siya sa bata sa kabilang side nila nang malakas itong umiyak. Masakit sa tenga ang iyak nito dahil matinis. Nasa 4 o 5 taong gulang pa lang siguro ito. Ang sarap ihagi sa bintana. Nagulat siya nang lapitan nito ng lalaking katabi niya at kinausap nito sandali ang bata. May dinukot ang lalaki sa bulsa ng pantalon nito at ibinigay iyon sa bata. Ang malditong musmos, ibinato lang ang binigay nito. Humagis iyon sa paanan niya, kaya nakita niyang lollipop iyon. That snap guy had a lollipop in his pocket. Nagpatuloy sa paggawa ang bata. Dinampot niya ang lollipop at binalatan iyon, saka nilapitan nito. Hey kiddo, bakit man man itinapon to? Masarap pa naman. Kung ayaw mo, sa akin na lang to ha. She started licking and sucking the lollipop. Yum yum. Lihim siyang napangisi dahil nahinto sa paggawa ang bata. Pero napansin din niyang ang lalaking seryosong nakatingin sa kanya. Bahagyan niyang ikinaway-kaway ang kanyang mga daliri sa supladong lalaki habang patuloy sa ginagawang pagpapatakam ng lollipop sa bata. Ngumiti at kumindat-kindat pa siya sa bata. The little boy looked so cute looking at her like she was the only beautiful thing in the world. Kung nagkataong nasa tamang edad na ito para pag-interesan ng tulad niyang loka-loka, baka wala itong kinabukasan. You want? Tumango ang bata nang i-offer niya rito ang lollipop. Ngumiti ang ina ng bata na tila na-relieve dahil na tumigil na sa pagmamarkulyo ang anak nito. Nanatiling nakaumang sa bata ang hawak niyang lollipop nang agawin iyon ng lalaki sa kanya bago pa man iyon makuha ng bata. Magpoprotesta na sana siya nang muling dumukot ito ng lollipop sa bulsa. Binalatan iyon at saka inabot sa bata. Pagkatapos ay hinarap siya nito upang ibalik sa kanya ang lollipop na inagaw nito sa kanya. Next time, don't ever do that you just did from a man. Huh?
Imbes na liwanagin ang sinabi nito ay pumesto na ulito sa harap ng elevator. Pumesto na rin siya dahil kailangan niya makarating sa nurse station. Maya-maya ay may dumating na 2 doktor na lalaki. Binati niya mga ito. Mga dok, bakit sa palagay niya ay pinagbabawal ang pagkain ng lollipop sa mga harap ng lalaki? Meron ba ganong batas? Natatawag tanong ng mas maganda at matanda sa 2 doktor nang binalingan ito. I won't mind seeing anyone indulging in lollipops. Tumangutango pa siya nang isubuli ang lollipop sa kanyang bibig habang nakatingin sa supladong lalaki. Yum yum. He pulled the lollipop out of her mouth and threw it on the nearest trash can. Kasunod niyon ay bumuka sa elevator at bago pa siya makapagsalita ay itinulak na siya nito papasok doon kasunod nito. Ano bang problema mo? Nakita niyang nakatanga lang sa kanila ang 2 doktor na lalaki na naiwan sa labas sa elevator. Teka, sino Dok? Quiet. Pinindot nito ang close button kahit hindi pa nakakasakay ang ibang nag-aabang ng elevator. What floor? 8. He pressed the GF button before the 8. Ang mangyayari ay bababa muna ng ground floor ang elevator bago magtungo sa 8 palapag. Nasa 5 palapag na kaya sila. Bakit hindi mo man lang hinayaang makasakaya muna sina Doc? Nakakahiya sa kanila. Hindi naman sila kumikilos. Ayoko mag-aksaya sa paghihintay sa kanila. Anyway, they could just ride on the next elevator. Bakit pinindot mo ang ground floor? Bababa pa tuloy tayo. Ako lang. Dapat ako muna. Ako ang medical personnel dito. Hindi ito sumagot. Ayaw niya nang natatahimik lalo na kapag sumasakay sa elevator. Nahihilo kasi siya, kaya lagi niya kailangan ng distraction, tulad ngayon. May candy ka ba riyan? Hindi ito sumagot. Lollipop? Hindi ulit ito sumagot. Water? Bubblegum? Granada? Missile? Subukan kaya niyang magnisay. My name's Anne. What's yours? Siya nga pala. Okay yung ginawa mo sa bata kanina. Binigyan mo siya ng lollipop. Hindi nga lang lagi effective nung una para patahanin siya. Pero pwede na rin. At least nakagawa ko ng paraan para makatulong na mapatahimik yung bata. Pagmamonolog niya. No comment pa rin ang lolong suplado. Mahilig ka sa mga bata, no? Halata eh. Alam mo kasi ang gagawin kung paano sila ma-distract. Plus the fact that you had a lollipop ready on your pocket. No answer, no answer, no answer. Napabunto hininga lang siya. Ngayon, alam ko na kung anong pakiramdam ng may imaginary friend. Art! Huh? Your imaginary friend's name is Art. Bumukas na ang elevator at lumabas na ito bago pa man ma-absorb nito ng utak niya kung anong sinabi nito. Nasundan na lang niya ito ng tingin. Art? Panggagaya niya sa tono ng boses nito. Your imaginary friend's name is Art. Cool na cool. Kulang na lang maging mint flavor ice cream na. Lumitaw sa harap niya si Mil, ang crush ni Dan. Sumakay rin nito sa elevator. Sino yun? Tanong nito nang tinutukoy ang bagong alis. Imaginary friend ko. Gwapo ha? He's cool too. Ginaya niya uli ang boses ni Art. Hindi kaya pasyente yun ang psych ward nyo? Bigla siya nag-alala. Susundan ko ba siya? Go! Bababa na naman ako. Kanina pa nga ako nahihilo rito. Binalikan niya sa isip ang naging assessment niya sa pagkatao ni Art base sa mga ikinilos ito. Isa pa, mukha naman siya nasa tamang katagduan. Kung sa bagay, magpapacheck up ka uli kay Dan? Medyo. Bukod kasi sa pag-irregular na pasyente ng kabiglang doktor, ang alam niya ay may kaibigan din ng 2. Pero na nga lang sa malaman niyang interesado si Dan sa cute na dalaga. Pero hindi rin siya ganong naniniwala sa sinasabi ng doktor dahil kung talagang interesado siya kay Mil, dapat ay nanligaw na rin ito rito. At hindi sana ito nag-alok ng kasal sa kanya. Seryoso man ito o hindi. Kaya hindi talaga dapat paniwalaan agad ang anumang sinasabi nito. Napansin niya mga galos si Mil. Mag-aalala na naman sa'yo ang favorite doctor mo. Trabaho naman niya mag-alala. Ay oo nga pala, sinong pinakamagaling na orthopedic doctor dito? Bakit? Nahulog kasi ako sa puno nung last assignment ko sa Zamboanga eh. Gusto ko lang makasigurong hindi ako makokomang.
Natawa na lang siya rito. Hindi niya ito may tuturing na kaibigan talaga dahil hindi naman sila madalas na magkita o magkausap nito. Pero naikikwento ito sa kanya ni Doc Dan, kaya nang minsan magkita sila ay nagkausap na at nagkasundo sila dahil tulad niya ay isang dakilang pasaway ang babae. Sinabi niya rito ang pangalan ng kilala niyang orthopedic doctor. Nagkwentuhan sila pagkatapos. Maya-maya napansin niya ang itim na wallet sa sahig. Dinampot niya iyon at tinignan ng loob para mahanap ng ID. Nakakita siya ng isa. Arturo Benaventura III. Basa niya sa pangalan ng ID sa ito. Wallet ng gwapong imaginary friend mo. Ipatubos mo. 6 mil. Luka-luka talaga to. Come on, boring kung basta mo na lang yan babalik. Taking some adventures once in a while. Paano kapag ipinangkulong ako nito? Mukha pa namang bawal sa doktrina ng isang iyon ng muti. Di sabihin mo, joke lang. Pag-iisipan na muna niya iyon. Muli niyang kinalkal ang wallet para mahanap ang contact number na nakiisyoso na rin si Mil. Ang daming cash. Mayaman. Ipadubos mo na yan, Ana. Hindi papatulan ng imaginary friend ko ang ganyang kalokohan. You're boring. No wonder wala ka pang boyfriend. Sa tingin mo, magkano ito pwedeng ipatubos? Biglang bawi niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.